Sorry, mag-alala. Unang araw eh. Ganyan talaga. Hindi naman yan talaga kami gusto eh. Kawawa lang kami dito. Huwag ka namang maapektuhan doon. Nabigla lang siya. Alam mo na, gano'n naman talaga matatanda, hindi ba? Basta kung may pagkakataon ka, gawin mo yung sinabi ko sa'yo. Ate, kasalanan ko rin yata eh. Naiwan ko po yung mga gamit ko sa banyo. Tsaka hindi ko po siya nabati kaagad. Nag-aalangan kasi ako kung ano itatawag ko sa kanya eh. Paano mo naman naging kasalanan yun? Tama na. Eh ate, kung tignan niya si Angelito kanina, parang gusto niya nang patayin eh. Kung kawawa ako, mas lalo na to si Angelito. Ako ang kausap niyo rito. Kung talagang galit ang Itay, sana hindi na lang niya ako pinagsabihan. Sana siya na mismo nagpalaya sa inyong dalawa. Hindi ganyan sa akin si Tatay Narsing. Ria, huwag mo siyang ikukumpara. Pag may pagkakataon ka, sabi ko sa'yo, yakapin mo siya. Kagaya ng ginagawa mong pagyakap kay Inay. Ipadama mo sa kanya na itinuturing mo siyang isang ama. Angelito, yung picture ng Tito Narsing, itabi na muna. Pero ate, ito na lang ang alaala ko kay Itay. Angelito naman, huwag na natin palalain ang sitwasyon. Huwag ka nang gumawa ng isang bagay na alam mo ikagagalit ng Itay. So, Your Honor, despite the court ruling, we still communicated formally to the occupants. It is not true that we hired goons to harass the residents and demolish the shanties, as reported in the tabloid. But isn't it true that the company you represent has in its payroll some 15 members of a vigilante group in Samar who were brought here to Manila for the purpose of harassing the dwellers? No, Your Honor. They are legitimate employees of our branch in Samar. They are here on a vacation. But we know for a fact that... Joy, Yan yung hiniling mo, Pinax, kanina. that the accusation comes from the leader of the urban poor representatives who, according to our documents, is under the payroll of a powerful politician in the Senate. May we hear from the urban poor representatives? Palibasa Ingles, kaya hindi ko maintindihan. Simpleng usapin lang ito. Ako, byuda, may 3 anak. Walang pera, walang tirahan. Pinalayas kami. Saan kami titira? Baka sa bahay niyo, Congressman. Eh, mabuti pa nga siguro yung aso ninyo, may tirahan, sir. Pero kami, wala. wag na. Kaya ko ito mag-isa. Eh wala naman ho akong ginagawa eh. Sige, bahala ka. Domeng! O ano? Bakit naglilinis ka pa dyan? Tinanghali ako, sir, eh. Ay, nako. Bilisan mo. Alas 4, lalakad tayo, ha? Oo, sir. Tay, madulas po yung sahig. Bitiwan mo nga ako. Hindi ako inutil, ha? At huwag mo ako matawag-tawag na tatay. Magkakaanak na tayo. Tensyonado sa bahay. Tatay, ikaw, ang mga bata. O hindi ba maganda na nga ang nangyayari? Hindi na pinagpipilitan ng tatay na paalisin yung dalawa. Oo, but at what cost? Stressed out ka sa trabaho, stressed out ka sa bahay. Anytime, sisiklab ang away. Kung mga kapatid mo sila, anong gagawin mo? Kukuha ko sila ng trust fund. Ititira ko sila sa isang apartment. Dahil malalaki na sila. Paano matuto naman sila magsarili? Nakakatulong ka pa. Hindi lang naman yun, Dave eh. Gusto ko mapalapit silang dalawa sa tatay.
Gusto ko mabuo yung pamilya namin. Kinausap ka ba ng tatay tungkol dito? Para kausapin ako? Dave, Kalimutan mo na sinabi ko. Okay. Magkita na lang tayo sa bahay. Waiter. Check, please.